So, eto na. I hope magkasya yung ating frosting. So, aside ko muna kung isa. Kasi para mas madali, no? Yung usual kasi na ginagawa ko sa mga cupcakes, binubutasan ko yung gitna tapos doon ko nilalagay ang filling. So, parang sobra kasing matrabaho pag ganon yung gagawin. So, nag-decide ako na slightly open yung top. Tapos doon ako maglalagay ng filling. So, less work na rin para sa akin, no? And hindi na rin masasayang yung center, kasi usually nagiging siya, scrap cake na yung center. Pag sa gitna pa ako maglalagay ng filling. So, tamang-tama yung piping ko, no? Kasi may cover to. May cover yung container natin. So, I'm just making sure na hindi siya matamaan. Ayun. So, set aside muna natin. Hindi. Unahin na natin yung paglagay ng yema. Yun. Nalagyan na natin ng yema. Set aside natin. Proceed tayo sa next cupcakes. Wait. Parang hindi ko gusto. Tanggalin natin. Palit tayo ng piping bag. Yan. Sorry.
tamaan yung ano natin. Tamaan yung camera natin. Alright, so next natin is caramel. So nauna yung yema, ito caramel. Alright. So, dalawa na yan. So, ito yung pangatlo. Okay. Ito yung pangatlo natin. So, lock. Twist hanggang lumabas yung icing. Right? Tsaka mag-pipe. Squeeze. Stop and pull. Squeeze. Stop and pull. Yan. Squeeze. Stop and pull. Okay. So, tuloy natin. Ayan, so all set na yung ano natin, cupcakes natin. So maglalagay tayo ng filling. So chocolate fudge it ulit. Ayun. So, kukuha ako ng isa pang piping bag. Maglalagay ako kasi maglalagay tayo ng drip. Okay? Wait lang. So, i-transfer ko na lang lahat, no?
Ayan, i-transfer ko na sa piping bag. So, same lang din yung gagawin ko sa iba. So, ito na yung gagawin natin. So, ito na ulit. Na-transfer ko na sa piping bag yung ating mga fudge it. So, ito yung yema dito. Magkasing kulay. Caramel and chocolate. So, yung gagawin natin, para mas maganda yung design natin, no? Kahit drip lang siya, no? Or drizzle. O anong tawag dun. Gagawin natin dito sa yema, gagamit tayo ng chocolate at caramel. Okay? Dito sa chocolate, gagamit tayo ng yema and caramel. And dito sa caramel, gagamit tayo ng chocolate tsaka yema. So basically, kung ano yung flavor na nandito, yung drizzle niya sa taas is a different flavor. Okay? So, lalaroin natin yung yung flavor profile ng ating cupcakes. Alright? So, let's start with our caramel and chocolate. Ayan. So, we're making our drizzle. Caramel. So, the very reason kung bakit dito na siya sa container is para hindi na siya makalat. Right? Okay, that's one. So, yung chocolate, so lahat naman ng cupcakes bukas merong individual na container. Ay, hindi na pala bukas. Mamaya na pala. Kasi ano na ngayon? April 10 na ngayon. Alright? So, ito na. Proceed tayo sa caramel. So, mauuna yung dark chocolate, no? Right, so we have our chocolate. And yung partner nito is yema. So other side, ito, yema.
Yun. Oh no. Right, so dito naman caramel. After ng caramel, saka tayo mag-yema. Right? Go for yema. So ayan, kung makikita nyo, di ba? Ang ganda ng kinalabasan ng ating cupcakes. So mas may kakaganda pa yan. So may additional pa tayong ilalagay dyan. So tatapusin ko lang yung ibang cupcakes doon, yung para sa bahay. And papakita ko sa inyo kung paano natin mas pagagandahin pa ito. So ito yung cupcakes na pambahay. So sa yema, gagamit tayo ng caramel. Right? Then, dito sa may, yung next niya is chocolate. Lagay tayo ng chocolate. Ayan. Then dito sa caramel natin, mauuna yung chocolate bago yung yema. Right? Then, yung yema. Medyo nilakihan ko yung butas ng piping bag, no, kasi kanina mahirap siya i-squeeze. Yun. So, dito naman sa chocolate, ang gagamitin natin, syempre caramel muna bago yung yema. Caramel. Then, lalagay tayo ng yema. So, yung yema natin, eto.
Ayan. So, nakita nyo na yung ating cupcakes. Pagagandahin pa natin yan. Alright?